Magandang umaga, Sandra at Angel. Opo. Prof, ano ho ang inyong reaksyon dun ho sa, although parang sabi nga, thinking out loud lang daw, si Senador Cayetano na mag-snap elections, kumbaga clean slate, burahin lahat ng nakaupo ngayon from the president down at mag-snap elections. Posible ba ito? Wala kasi yata time provision sa snap elections, kung sino. Kung tatanungin natin yung mga kaibigan natin abogado, saan manggagaling, ano yung legal basis ng snap election. So yun yung isa. Pero feeling ko beyond the legal question, mas importante yung political question. Bakit kailangang mag-snap elections, no? At ano yung motibo sa likod ng pagtatawag ng snap elections? Of course, wala namang masama on the part of the senator to think out loud. Pero ito ba ay pagtatangka ng mga ilang miyembro, no? Makasama niya nag-iisip na matakasan yung accountability, especially ngayon na parang lumilinaw sa paningin ng mga mamamayan na maraming involved dito sa issue ng corruption, hindi lang yung mga specific senators na nabanggit, at maaring may mga iba pang mga individual at mga politiko na bahagi nitong isang eskema ng corruption sa ating pamahalaan, ano. So if not feasible pa ngayon na Professor, ito nga pong snap election, ano po ang posible nating gawin nang sa ganun mapanagot? Kasi sawang-sawa na po ang taong bayan dito nga po sa kaliwat ka ng katiwalian na patuloy na nauungkat dito po sa ating pamahalaan. Tama ka dyan, Angel. Siguro ang dapat nating gawin ngayon ay mas mapatatag yung mga investigasyon na ginagawa, at hindi nating pagtakpan yung mga kasamahan natin na involved o kaya yung mga individual na involved. Base sa sentimiento ng ating mga kababayan, makikita naman natin ito rin sa social media. Yung galit, wala na minsang pinipiling partido o kung anong paksyon. Kasi yung corruption, lahat naman tayo apektado dito, no? Kaysa kung nakaside ka sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, o kung sino mang political factions yung sinusundan mo, no? Ang mahalaga dito, mapakita sa taong bayan na may mapapanagot. Kaya lang, ang problema kasi, nakikita rin natin na napakahaba na ng mga investigasyon, kaliwat kanan na yung mga disclosure kung sino yung mga involved. Pero parang wala pa rin nakikitang progreso yung mga taong bayan. Wala pa rin napapakitang naaresto, nakukulong o napapanagot dito sa mga corruption na ito. Puro lamang bukang bibig, no, ang naririnig natin sa ating mga politiko. Yan. Opo. Dr. Robert, so parang lumalabas po na yung panawagan ni Cayetano na snap elections para takasan kung sakali pong matutuloy, no? Although sabi niyo nga na parang hindi. Para takasan ng mga nakaupo ngayon yung kanilang pananagutan sa batas kasi nalilink na sila doon sa mga infrastructure anomaly. Pwede mong tingnan kasi yan ng ganyan Kasi halimbawa, nung nag-resign na si Speaker Romualdez, napag-usapan pa ba ulit natin si Romualdez? Yes. No, hindi na Parang nawawala ka kasi sa limelight pagka nagre-resign ka. Kahit na nag-resign si Saldico kasi medyo malaki-laki yung pag-uusap tungkol sa kanya, kaya bahagi pa rin siya ng pag-uusap. No? Pero ayun parang nakikita natin na scapegoat yung pagre-resign at kung papalitan ng bagong set ng officials. So bago na yung nakaupo, so start something new tayo. Hindi naman gano'n ang dapat nating mindset. Isa pa, pwede rin kasing diversion tactic itong pagbubukas ng usapin ng snap elections. Mawawala ang isipan ng publiko doon sa totoong nangyayaring korupsyon at sa mga investigasyon na pag-usapan na natin ngayon. Katulad ngayon, ang pinag-usapan natin, snap elections, hindi yung korupsyon. So, pwedeng isa na naman tong diversionary tactic noong mga politiko na gustong maligaw yung isipan ng mamamayan doon sa totoong issue na ating kinakaharap bilang lipunan. Tsaka sakasakali, Professor, baka lumakas lang yung mga political dynasty sakasakaling matuloy itong snap election, di ba? Oo, totoo yan. Kasi sabihin mo mag-resign ng lahat, ang papalit din naman dyan ay yung may mga kakayahang tumakbo sa election. At sino ba yun? Yung may mga resources katulad ng mga dinastiya. So kumbaga, parang nagpalit lang tayo ng pangalan ng mga taong uupo pero pare-parehong pangalan pa rin yung makikita natin dyan. Opo. Sa kasaysayan natin, baka lamang po alam po ninyo, ano ho ba yung mga salik
na nakaapekto? Bakit po nagkaroon ng snap elections during the martial law era? Medyo matagal na yan, at saka hindi pa ako buhay niyan. Malamang Pare-pareho tayo. tayo rin, Hindi pa tayo buhay ng mga panahon yan. Mhm. Oo, pero kung titingnan natin, ang importante doon kasi ay gustong ipakita ng diktadoryang Marcos yung kanyang legitimacy, di ba? Na legitimate pa rin yung kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Mhm. Nung time na yun kasi, ibang konstitusyon ang gumagana at ibang sistema rin. Kasi kung anong sabihin noon ng Pangulo bilang isang diktador, yun yung nasusunod. Pero ngayon, nasa ibang framework na tayo, under the 1987 Constitution, hindi mo naman basta-basta pwedeng ipatawag yung ganong snap elections. Unless magkaroon ng isang batas, na gagawin din ng Senado at ng mababang kapulungan na magpatawag ng snap election. Kung magkakaroon ng batas na gano'n, di yun. Saka tayo magkakaroon ng snap election siguro. Dahil medyo parang malabo pa yan, di ba? Dahil sila din Parang imposible naman na gumawa sila ng batas na sila po ang maapektuhan. Parang political dynasty din, Professor. At saka lalo na yung may mga ambisyong maging Pangulo sa 2028 at pangalawang Pangulo, kung mag-resign sila ngayon, nasa na yung puhunan nila. Di ba? Correct. Yes, opo. Ano ang masasabi ninyo doon naman sa pagbibitiw ni Senator Ping Lacson bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee? Alam mo, interesting yung pagbibitiw niya na parang bigla na lang na sinabi na magbibitiw na. Una, sinuspend yung mga sessions, yung hearings ng komite. Kasi bahagi ito siguro ng dynamics within the majority at alam naman natin na sa kasalukuyan ang mayorya sa Senado ay napakanipis, 15 lamang sila. So kung 3 doon ay lumipat sa kabilang paksyon, yun na yung bagong mayorya, So feeling ko rin dahil itong mga investigasyon na ito ay pumapasok na doon sa mga sinasabi nating dangerous waters kasi maaaring mapangalanan na lang isa-isang mga senador na maaaring nagkaroon ng insertions sa BICAM report. So, feeling ko nagkaroon ng malaking pressure sa loob ng mayorya at na-threaten siyempre ang kasalukuyang leadership. Kaya nga ang usap-usapan ngayon na baka na naman magkaroon ng bagong pamunuan, di ba? Yes. Ang Senado. Of course, wala itong katotohanan sa ngayon, hindi natin alam mamayang hapon. Pero yun yung pagtingin natin na parang ito ay bahagi ng isang negosasyon sa loob ng mayorya sa Senado at napagkasunduan marahil nila na palitan na yun muna pansamantala, hindi pala pansamantala, pero alisin na si Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair para lamang mapukaw yung posibleng bumabagang apoy na sasabihin nila ay palitan na natin o magbitiw na tayo. Lalo na narinig natin na may mga pahayag yung ibang miyembro ng mayorya na ngayon na gusto nilang bumitaw o kaya maging independent na lamang. Pero tingin nyo, Professor, parang isang malaking sarsuela lamang ito. Kasi 'di ba nakita na natin to sa Kongreso, sa Senado, may mga ganito. Anong tansya nyo dito, Professor? Ang problema dito parang disservice itong pamumulitika ng ating mga mga miyembro ng Kongreso, whether it is in the Senate or in the House, Bakit? Kasi at the end of the day, natatabunan yung mga importanteng issue na dapat nating pinagtutuunan ng pansin sa kasalukuyan. Hindi na natin napag-uusapan yung corruption. Bumabalik tayo dun sa usapin na, ikaw nilalaglag mo ako o nilalaglag mo siya. So, nagiging personal So, ang nangyayari, yung mga ambisyon ng mga politiko, ang nangingibabaw, hindi yung kapakanan ng taong bayan. How about dito po sa nagpapatuloy na pagdinig ng ICI, Professor? Satisfied po ba kayo o tingin nyo mas maganda kung isa publiko yung ginagawa pong pagdinig na sa ganun transparent kung ano po ang nangyayari dito sa ongoing investigation? Siyempre, ang maganda dyan ay maging transparent tayo sa lahat ng mga prosesong lalo na very controversial yung issue na hinahawakan ng ICI, ang transparency kasi it is non-negotiable in a democratic government like what we claim to be ours, di ba? So kung hindi man natin mapakita yung video feed, kahit audio feed lang kung anong nagaganap, ano na pag-usapan kasi kailangan malaman ng taong bayan kung sino ba yung mga involved. Kasi at the end of the day, malay mo maglabas sila ng report, mayroon bang pinagtakpan,
Meron bang mga hindi mababanggit? Meron bang maililigtas dito sa pag-iimbestiga na hindi natin malalaman? So, meron kang shadow of doubt dito sa proseso ng ICI. At hangga't hindi nila ito binubukas sa publiko, no, magkakaroon ka talaga ng pangamba na hindi magiging pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng maaaring maging sangkot sa issue ng corruption. Tsaka may sinabi pa ang Pangulo na hindi dapat madaliin itong investigasyon dahil kailangan daw po ng airtight, 'di ba? Na mga kaso para na sa ganun hindi tayo madali ng technical na usapin dyan naman sa korte. Pero nandun pa rin yung usapin Professor na pagka hindi minadali baka kasi magkaroon ng alam mo naman cover up, di ba? Ang tagal masyado. Ang tagal masyado, parang overdue process nga, sabi nung isang attorney naming na-interview. Oo, yun ang nga rin ang gusto kong sabihin kasi baka naman, tama naman ang Pangulo kung sabihin niya na kailangan airtight at maganda yung kaso na ihahain kasi naman baka mabasura lamang ng korte o mabinbin ng napakatagal katulad ng mga nangyari noong nakaraan. Pero ang problema naman doon, habang tumatagal, makakalimutan ng taong bayan yan. O baka yun ang intensyon na patagalin para hindi na muli mapag-usapan. No? Sana naman hindi. Pero ang problema dito, the more it takes longer time, the more injustice it is to the public, no? Kasi tayong mga taxpayers, no, religiously nagbabayad tayo ng taxes natin, kinakaltasan tayo sa sweldo, 'di ba? Samantalang itong ating mga may control ng paggamit ng pondo ng bayan hindi naman pinapangalagaan ito. So, nararapat lamang na para sa ating mga mamamayan malaman natin kung ano nangyayari at maging mabilis ang pagkilos, no, para masolusyonan agad natin ang problemang ito. Opo. Siguro po panghuli na lamang po, Professor John Robert Go, yung inyo pong mensahe sa taong bayang nakikinig na binabaha pero nagbabayad pa rin ng buwis. Huwag tayong huminto na humiling ng accountability sa ating mga politiko, no? Kasi sila naman ang humingi sa atin ng boto upang ilaklok sila sa posisyon. Ngayon naman yung panahon natin para hingin na sila ay makinig sa taong bayan. And with that, Dr. John Robert Go, maraming salamat po sa inyo pong mga insights sa umagang ito. Thank you, sir. Thank you po, Professor. Maraming salamat din. Si Dr. John Robert Go po ay isang political scientist at associate professor o assistant professor o tama nga associate nga. Associate professor po sa UP Diliman, Department of Political Science. Pagka